The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning, Brad. Bukas ay Friday na. Happy Thursday morning. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. At sa mga lehitimong pilantropo, good morning po sa inyong lahat. Ikaw talaga. Ikaw. Isip. Sorry po. Sorry, Brad. Sorry po. Hindi. Sorry po. Tama, Brad. Ang ganda ng pamantayan mo. Sorry Talagang po. pagboto ko ngayon, talagang kailangan maingat sa pagboto. Salamat, Brad, sa walang sawa mong pag-remind sa amin. Opo. Thank you. So ngayon, ito muna ang ating pong liham para po sa ating Anong Say Mo, Brad. At tayo po Yes. itutulungan sa liham na ito ni Ate Charo. Maraming salamat kung Charo. ganoon. Okay. Eto na. Ate Charo. Thank you so much. Eto na mga kapatid muna sa oras sa Huwag mo naman 8:54. kaming dalhin sa kalungkutan, ha? Hindi ka sigurado. Please. Depende sa mood ko Please ngayon. naman. Pastor Jeff, Okay. para sa Anong Say Mo, Brad, pati sa mga nakatutok po sa atin ngayon sa gitna ng traffic. Ito po ang liham ni Julie. Sabi niya dito, magandang araw po. Pastor, ako po si Julie, 33 years old. Itinuturing ko ang aking sarili bilang isang hopeless romantic. Minsan na ako nabigo sa pag-ibig, pero patuloy na naniniwala na darating din ang destiny ko. Yung tao na makakatuwang ko sa hirap at sa ginhawa ng buhay. At kapag nakilala ko na siya, kami magkakaroon naman ng happy ending. Mula nung mag-break kami ng first boyfriend ko, 7 years po akong naging single. Sabi ng mga kaibigan ko, masyado raw akong choosy sa mga manliligaw ko. Kaya hanggang ngayon, single pa rin ako. Hindi naman po ako pihikan, Pastor. Gusto ko namang magka-boyfriend at kiligin ulit. Subalit maingat ako na magkamali ng mapili dahil ayokong masayang ang panahon sa maling tao na hindi naman nakatadhana para sa akin. Gusto ko kasi na ang magiging next boyfriend ko, soulmate ko na tsaka yung mapapangasawa ko na. Pero gusto ko po sanang maliwanagan. Kaya nga ako sumulat dito sa programa ni Ted Filon at DJ Chacha. Gusto ko pong marinig ang inyong kasagutan kung paano ba malalaman kung sino ang tamang tao na para sa iyo at mapapangasawa mo. Pastor, totoo po ba yung soulmate? Kasi hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin ang soulmate ko at umaasa ko na darating po siya. Someday, palang araw. Yan nga po ang sulat ni Julie, Pastor. Single, hopeless, pero romantic. Hopeless. Totoo ba yung soulmate, Pastor? Totoo ba yung destiny? Naniniwala ka ba dyan? Dapat yata si Manong Ted sumagot. Sige. Huwag niyo Sasagutin na. dali lang, ha? Huwag niyo akong idamay dyan, ha? Makikinig lang kami dito ni Baby Boy sa'yo. Kasi Sige. pag ako nagpayo dyan, baka mapahamak yung Naku ating po. letter sender. Oo. Sa'yo naman galing, Brad Jeff, para sige. maganda ang direksyon na tatahakin. Yan. Okay, go Oo ahead. nga. Okay, sige. Ate Julie, salamat sa pagsulat mo. Alam mo, yung desire na to be loved, yung may magmahal ay isa namang human na nature. Yung longing natin for life partner is a beautiful thing. Maganda po yan. Huwag mo ikahiya na naghihintay ka ng partner o naghahanap na magmamahal sa'yo. Pero gusto lang kitang bigyan ng konting perspektibo tungkol dyan sa soulmate na hinihintay mo. Totoo bang may soulmate? Alam niyo, sa kultura natin, madalas natin narinig yung hintay mo yung soulmate mo, hintay mo yung match made from heaven. Ngayon yung parang meron isang taong perpekto out of the ilang bilyon na ba tayo, 8 bilyon na ba tao sa mundo, may isang tinadhana. Paano kaya kung pinanganak sa Africa yun or somewhere sa ibang bansa, sa Amerika o sa Europe, di ba? Paano kaya kayo magtatagpo? Pero sa biblical perspective, wala naman pong tinatawag na soulmate o yung perfect match. Kasi nga, sa Biblia, wala ko yata nakita na nagligawan. Kasi the goal is not to find the right person or to wait for the right person. The goal is to be the right person. Okay? So sa mga dalagat binata dyan, naghihintay kayo ng Mr. Right or Miss Right. Katakot yan. Minsan, first name yan, always. So, again, I think, Ate Julie, the goal is not to look for the right person, but prepare to be the right person. Ano ibig sabihin nun? Huwag lang tayong maghintay, Ate Julie, maghanda ka rin. Habang hinihintay mo yung tamang tao,
tanungin mo rin yung sarili mo, ako ba yung tamang tao na hinihintay nung taong hinihintay ko? Alam mo yon? Kasi hanap ka ng perfect. Baka pag nakita mo, ikaw naman, hindi ka handa para, maging kapartner niya. So, ano yung mga pwede nating gawin, Ate Julie, sa paghahanap? Well, una, kailangan may takot sa Diyos. So, common sense, ikaw din may takot sa Diyos. Ang tunay na the one ay hindi lang yung nakakapagpakilig sa'yo, kundi yung lalaki na mahal si Lord, may takot sa Diyos, may fear of the Lord. Kaya sinasabi ko sa dalawang dalaga kong anak, alam kong takot sila sa akin dahil ako yung pastor na madalas sa church nakikita. Pero more than takot sa akin, dapat may takot sa Diyos. Kasi kung takot lang ako sa biyanan ko, Mami Angie Rason na nakikinig ngayon, pag hindi na nakatingin si Mami Angie, yung biyanan ko, di gagawa na ako kalokohan. Pero kung may takot ako sa Diyos, 24/7, alam kong katabi ko siya, alam kong pagka meron akong chinat na, alam mo yung medyo malaswang chat, nandyan yung Diyos ko. May takot ako sa Diyos. So number 1 yon. At pangalawa, hanapin mo, Ate Julie, yung pareho kayong merong purpose sa buhay. Hindi sapat yung kilig-kilig lang, tapos wala namang tarang direksyon yung lalaki, di ba? Mas mahalaga, aligned yung values nyo, yung dreams nyo, priorities nyo. Kaya sabi ko sa anak ko, pag yung lalaki, hindi mahal yung magulang niya, huwag mong entertainin yan. Kasi kung sarili niya magulang, hindi niya kayang mahalin, paano pa ikaw or ako, di ba? Mga magulang mo, di ba? So, dapat merong purpose. Baka naman puro kilig lang, papakainin ka naman ng lupa, di ba? So, or worst, ikaw ang bubuhay sa kapartner mo. May layunin ba siyang itaguyod ang isang pamilya? Siya ba, kaya ba niyang itaguyod yung sarili man lang niya? Kung nanghihingi pa ng load sa nanay, Diyos ko po, wag mo nang patusin yan, Ate Julie. Pangatlo, handa ba siyang mag-commit sa habang buhay na relasyon? Marriage is a covenant more than a contract. Hindi lang siya may marriage contract. Go! No. Marriage po is sacred before God. Kaya ang daming mga naghihiwalayan ngayon. Akala, papel lang. Okay, sa Amerika, more than half ng kasal ends up in divorce. Sa Pilipinas, ang daming annulment or hindi naman sa atin nag-aanal, dagdag lang ng asawa, di ba? So, kasi ang babaw ng tingin, papel lang. No, sa mata ng Diyos, this is a covenant more than a contract. This is a sacred agreement between husband and wife that has become one and God Himself. Kaya po mahalaga yon, more than a romantic relationship. Ang tamang lalaki ay hindi magpapasaya lang sa'yo ngayon. Kasi kung hindi na masaya yan, paano na yan? Pag inalakan kang tatlo, medyo lumaki ka na, baka hindi na siya masaya. Hindi po happiness ang goal sa marriage. The goal is to be holy. Na tayo po, sa tulong ng Diyos, ay napapalapit tayo sa araw-araw. So again, Ate Julie, wag ka lang maghintay, maghanda ka rin at magtiwala sa timing ng Diyos. Huwag ka ma-pressure sa idea na may soulmate kang hinihintay. Mas mahalaga, piliin mo yung tamang tao ayon sa wisdom at discernment na binigay sa iyo ni Lord. At habang naghihintay, Ate Julie, ikaw din mag-prepare ka rin. It's not looking, but being. Being the right person for the person na ma-encounter mo one day. Amen? So, Ate Julie, ito yung verse ko sa iyo para hindi tayo malayo. Kailangan may verse. 2 Korinto 6:14, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. Yan lang ang payo ko sa iyo. Kailangan may equal values kayo, same faith, same values, at kayo, you're in for a great adventure. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa sulat ni Ate Julie. Mahirap man, Lord, humanap ng perfect na lalaki dahil wala namang perfect na lalaki. Meron na kaming perfect na Diyos. Pero Lord, kung may takot sa Diyos ang lalaki o babae, sa kaso ng mga binata ngayon, kung may takot sa Diyos, Lord, may laban na kami. Kumbaga, maganda na pundasyon. Yung mga flaws sa ugali, sino ba naman walang flaws sa ugali? Aayusin niya ng banal na espiritu sa puso namin. So salamat, Panginoon, sa iyong binigay na wisdom kay Ate Julie to find the right person and be the right person. Salamat po sa iyong tulong, sa wisdom na salita mo, in Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po ng marami muli sa aming pakikinig sa napakagandang aral na ito this morning. Salamat, Panginoon, kay Brad Jeff sa kanya pong walang sawang pagbibigay po ng panahon para ipakalat po ang magandang balita na nanggagaling po sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, lalo na po ang kanyang kalusugan, and bless his mission always. In Jesus' name we pray. Amen. Ganda, Brad. Namnam na namnam natin itong mensahe mo. Si Kuya Al Mendoza nga nakikinig ngayon sa atin.
At sumasaludo rin nga dito sa iyong mga panuntunan na binabanggit. Napakaganda, Brad Jeff. I mean, sa lahat na nakikinig sa atin, sana po natuto po tayo dito. Napakaganda, Brad. Napakaganda. Maraming salamat, Brad Ted. Yeah. Ay, Kaya, kahapon nga pala, Brad Ted. Nasa isang mall lang ako dito sa C5, yung bagong mall. Si Michael Sakdala ng Engineering, in-approach lang ako. Fan na fan mo to, Brad Ted at Cha. So thank you so much, Michael Sakdalan, for listening sa ating istasyon. Araw-araw daw to. Walang Salamat, mintis from Michael. Cavite. Thank you, Michael. Thank you so much. Maging kay Mami Malu Lichauco. Ayan, araw-araw din daw, sabi ng kanyang mga anak na akin din nakadaupang palad recently. At kay Mama Del Macarandan na ngayon po nanonood rin po sa atin. Ganda ng mensahe ni Brad. Opo, doon sa naghahanap ng Makakasama. life partner. No? Oo. Tama. Dapat Very daw aligned beautiful. ang values. Parang ngayon ko lang narinig ang ganun ka Well, ganun kasinsin na mga panuntunan. Kaya Correct. talagang bagay na bagay itong si Brad doon sa mga magsiseminar na mag-aasawa. Oo, na Di ba usually magkaikakasal. may mga seminar na pinagdadaan. Meron. Yes. Before, after, at hanggang ngayon, di ba, no, Pastor, kahit yung matatagal na nakasal. Kasi nga, sinasabi ni Yeah. Pastor, isa sa hindi nga isa, ang pinaka-importanting desisyon na gagawin mo sa buhay mo para di ka magkamali, yung pagpili na makakasama sa buhay. Oo. Ang masaklapan niyan, Cha, inaral mo lahat sa kolehiyo, ilang taong ka nag-aral Correct. mula preschool hanggang college, paano yumaman, paano maging maayos sa buhay, pero hindi pinag-aralan, walang marriage 101. Oo, wala. Pero may kasi- values. Pero kasi Oo. Yeah, values yan. Pero So, kasi kung minsan kaya din talaga ano 'di ba? Tanggapin natin ang katotohanan, nabobobo ang ilang tao na dahil Sa pag-ibig. Yeah. Love is blind. Ika nga, sabing Sorry, ganon. may mga ganun Tama talaga, naman, diba? totoo. Opo. Alam mo, Cha, kahapon, kaya ako nandun sa mall, in line with what you said, meron ako ikakasal ngayong taon na to. Nagkaroon kami ng session 1 ng parang foundation in marriage. So, si Jonathan at si Sylvia. Jonathan Cui, congratulations. So, nag-session 1 na kami ng foundation of marriage. Ayan. Okay, So, sige. So, Brad in line Jeff, with that. bukas tayo ulit. Araw na bukas ng Biyernes. Friday. Oh. Okay, Brad, Yes. thank you. ng araw na lang. Salamat din sa aking biyanan nakikinig ngayon at aking bayaw, si Gilbert Alvarado. Thank you so much. Happy birthday sa iyong partner, si Bay. Ayan, sa Sabado, birthday niya. So, salamat. At aking mami Angie. Paalam na ako, Brad Ted. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides